shield and defender, the ancients of days, pavilion in splendor and girded with praise. Oh, tell of his might, oh, sing of his grace, who's through in the light, whose canopy space, his chariots of wrought the deep thunder clouds form, and dark is his path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what a carries high, it breathes in the air, it shines in the light. It springs from the hills, it descends to the plain, and swiftly distills in the dew and the rain. Frail children of dawn and feeble as frail, in thee too we trust, nor find thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Tayo po'y lumuhod sa panalangin. Banal naming Diyos, Ama namin na nasa mga langit, Panginoon, kayo po'y karapat-dapat na papurihan at sambahin. Amin pong ibinabalik, O Diyos, ang amin pong papuri at pasasalamat po sa inyo sapagkat napakabuti mo po sa amin. Panginoon, narito po ang inyo pong mga anak. Kami po ay nagpapasalamat na magkakasama ngayong gabi upang patuloy kaming makapakinig ng inyo pong mga salita. At sambahin ka namin, Panginoon. At aming mga awitin ay amin pong inaalay sa inyo lamang po. Panginoon, amin pong kinikilala sa inyo pong harapan ang amin pong mga pagkukulang at mga pagkakasala. Amin din pong hinihingi ng kapatawaran, Panginoon. At kami po ay pakalinisin na inyo pong nasumpungan sa amin pong mga gawa, sa pananalita, gayon din, Panginoon, sa mga pag-iisip na hindi mabuti. Amin din po, Ama, na panalangin na kayo po ay mangusap sa amin sa gabing ito sa pamagitan po ni Elder Francis, na siya po inyong pagpagpalain, Panginoon, ng mga salita na makapagbibigay inspirasyon sa amin, lalo na po sa mahalagang topiko na kanya pong dadalhin, Panginoon. Ang amin pong mga gawain ng pagdimisyon dito sa lupa na inyo pong itinagubilin sa amin. Pagpalain mo po siya, Panginoon, pagpalain mo rin po ang bawat isa. Buksan ang aming puso at isipan. Maunawaan naming malinaw ang inyo pong mga salita sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagtugon sa aming panalangin. Ito po hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Happy Sabbath, mga kapatid. Ako po ay masaya sapagkat tayo ay nabigyan na naman ng pagkakataon, na makapagsimba, makasama ang ating mga kapatiran, at lalo't higit pumuri sa ating buhay na Diyos. Hindi tayo masaya dahil tayo ay nakakapagpahinga, mga kapatid. Yes, Sabbath is a day of rest and gladness. But sa Sabbath, tayo ay binibigyan ng pagkakataon. Sabi nga, it's an opportunity. Every Sabbath is an opportunity, Opportunity to rest, opportunity to replenish our divine replenishment, and rekindle our connection to our Lord and Savior, Jesus Christ. Ako po ay nandito para ihayag ang pagkakasunod-sunod ng ating service tonight. Kanina po tayo ay nahandugan
ng awitan ni Sister Conching. And then nahandogan din naman tayo ng awit ni Brother Melfred. Ako po, ang nagpe-preside ngayon, Brother Chris. And then after ko pong magsalita, tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awit. Ito po ay may pamagat na Still. Ito po ay ihahandog ng ating kapatid na si Brother Rufy Bastian. And then after niya po kumanta, ang mag-deliver po sa atin ng tinapay ng buhay ay walang iba kundi ang isa sa ating mga Elder Francis Tolentino. Tayo po mga kapatid ay nasa pag-aaral ng aklat ni Mrs. White titled Evangelism. Tayo ay nasa section 3. Section 3 na po tayo every Vesper. At ang title po ng kaniyang topic tonight ay may kinalaman sa smaller communities and rural areas. Evangelism in the rural areas. If we are trying to penetrate those elite, those powerful people, we should not neglect those people in the rural areas as well. And dahil tayo ay may topic na may kinalaman sa evangelism, allow me to read the short passage, mga kapatid, sa Bible. Ito po ay manggagaling sa Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Ito po ang sabi, Now the Lord said to Abram, Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. Happy Sabbath po.
Happy Sabbath po mga kapatid. Ah, yun no. Maraming salamat. Hello. Hello, hello. 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 Okay na? Yan. Okay na. Happy Sabbath. At salamat sa Panginoon, no? At nabigyan ulit tayo ng pagkakataon makapagbigay ng mensahe, no? At ang sa book ni Ellen G. White, Evangelism, na ang topic smaller communities and rural area, no? At hindi na lingid sa ating kaalaman ang panukala sa atin ng Panginoon, no? At maraming nakasulat sa Biblia na kung paano tinawag ang mga disipulo, ang mga tauhan sa Biblia, no? Kung paano tinawag ng Panginoon. Bago tayo magsimula mga kapatid, samahan niyo po ako manalangin. Ama namin, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito. Kami po ay yung pinigyan ng pagkakataon muli makapunta sa church at makapagbalik ng papurit pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Andito kami ngayon, Ama, handang makinig at matuto sa aming mga mapapakinggan at mababasa. Maraming salamat o Lord. Pangunahan mo po ako sa mga oras na ito. Kayo lang po ang magsalita sa akin. Hindi po sa pamamagitan ng aking mga salita, Lord. Maraming salamat. Ito po iling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ay kaduktong lang po ng topic ni Elder Roy last Friday, no? Sa topic na smaller communities and rural areas, no? Medyo magiging maiksi na lang po ito, mga kapatid. Dahil yung kalahati, na-topic niya na po, no? Pero babalikan po natin uli, kahit konti lang, no? Makikita natin sa Evangelism, sa page to? 169, no? Ipinapakita rito, mga kapatid, na ang mga tahanan ng mga isinulat ni Ellen G. White, mga libro ni Ellen G. White sa evangelismo, nakaraan susunod na lection 3. Ito ang sinasabi niya. Mas maliit na komunidad at mga rural na lugar, ang mga highway at mga daan, mga lugar na hindi matutunguhan sa ating pagpaplano para sa pagpapalawak ng gawain, no? Ito yung mga lugar na hindi pa naaabot, no, ng pabalita ng ating Panginoon. Naalala ko yung sabi ni Elder Sam na yung lugar ng Gatchalian, no, isa itong fresh forest, no, sabi niya, na isa itong sariwa, no, na yung lugar na yun hindi pa napapaabutan, no, ng mga pabalita ng ating Panginoon. Gaano nga ba kahalaga na sila rin ay maabot, mga kapatid? Sa kwento na ito, mga kapatid, sa evangelism, ay mahalaga na sila rin ay maabot. Naalala ko yung sa Mateo
28 verse 19. Ang sabi doon ay, make disciples, no? Basahin ko mga kapatid. Singit ko lang to, bali, chapter 28 verse 19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Napakahalaga mga kapatid na sa pamamagitan ng pagpunta natin, no, sa pamamagitan ng banal na yung kasulatan, maturuan natin sila. No? Ituro natin yung buhay ni Kristo, no? At i-disciple sila. Hindi lang tayo na tinawag ng Panginoon. Paano ba tayo tinawag ng Panginoon, mga kapatid? Tayo lang ba ay kakain, tapos na? Matutulog, tapos gigising, tapos na ba yun? Hindi natatapos, mga kapatid, ang ating mga gawain. No? Kaya inuutusan tayo na gumawa. No? Ano sabi? Gumawa tayo sa highway, byways, and byways. No? Paano natin magagawa yun, mga kapatid? Ang evangelism na ginagawa natin ay pupunta tayo sa mga communities na maliliit, no? At hindi lang doon, sa mga areas din, sa mga kalsada, no? Kaya nakita ko yung mga ibang dominasyon, mga kapatid, sila ay nangangaral sa mga kalsada, no? Tingin ko, maganda naman yon, no? Opportunity para may bahagi yung mga salita ng ating Panginoon. At pag ako nakikinig, no, sa mga kalsada, at nalalaman ko, mga kapatid, ay malaking pagkakaiba, no? Sa mga sinishare nila about sa Biblia. Pero kung sa paniniwala natin bilang isang Adventist, ay isi-share natin ng malinaw ang Biblia, no? At isi-share natin sa mga hindi pa naaabot, no? Mas malilinawan sila. At hindi natin kaya na sila ay madala, no, sa ating church o sa ating denomination. Pero ang Panginoon lang, mga kapatid, ang makakapagdala nito, no? Gagawa ang Panginoon sa kanila na yung kanilang mapapakinggan, no? Magkakaroon sila ng interes, no, sa atin, at malalaman nila ang kahalagahan ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ang sabi dito, mga taong naninirahan sa mga lugar na ito, ang mensahe, narinig na ba ng mga tao, mga kapatid? Naiparinig na ba sa kanila ang mga tenga ang katotohanan ng salita ng Diyos? Naunawaan ba nila na ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na? So pag naiparating natin sa kanila, yun ay mauunawaan nila, mga kapatid. At sabi rito, sabay-sabay na pagsisikap sa maliliit na lungsod. Sa panahon na maaaring idaos ang mga pulong ng kampo sa komprehensyang ito, dapat isagawa ang 2 o 3 pagpupulong sa magkakaibang lugar. Nang sabay-sabay, may panahon na hindi maaring idaos ang pagpupulong na ito, ngunit sa mga buwan na magagamit natin ang mga tolda, hindi natin dapat limitahan ang ating mga pagsisikap. Sa pinakamalalaking lungsod, dapat natin ibigay ang mensahe ng babala sa mga tao sa bawat lugar. Yan, no?
At hindi lang si Ellen G. White ang nag-uutos sa atin. No, ang ganda ng binasa ni Elder Chris kanina, no? Na inutusan para makapagmensahe. At ang mga baguhan ay pumapasok sa mga hindi pa nagagalugad na bukid. Malapit na tayo sa pagtatapos ng kasaysayan ng mundong ito. Nasa harap na natin ang isang dakilang gawain, ang pangwakas na gawain ng pagbibigay ng huling mensahe ng babala ng isang makasalanang mundo. So mga kapatid, andito na pala tayo sa pangwakas, no? Yung sa mga nararanasan natin sa araw-araw at sa mga nababalitaan natin, no? Marami tayong nababalitaan na war, no? Kaguluhan, gera, o mga sakuna, no? At ang sabi rin ni Ellen G. White na nandito na tayo sa katapusan ng mundo. Kahuli-hulihan. Ngayon, para sa atin mga naniniwala bilang isang Kristiyano, tayo ay naniniwala na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. No? Kaya ang tanong, ano pa ba ang pwede nating gawin? No? Ano pa ba ang hinihintay natin para gawin ang gawain ng ating Panginoon? No? At alam na natin na nasa huling kapanahunan na nga tayo, no? At wag nating katamaran o wag nating ipagbaliban, no, na tayo ay gagawa, no? Magmi-mission tayo. Sabihin natin sa sarili natin ay bukas na lang, no? Wag, mga kapatid. Gawin natin ng may sumikap at hingin natin sa Panginoon na tayo ay bigyan ng sipag, no? At lalo, syempre, kalakasan ng katawan upang ang pagmimisyon natin ay ating magampanan, no? Ako'y masaya kasi last 2 Sabat nasa Admiral ako, no? Nung hapon, sumilip ako sa church ng Admiral at napag-usapan nila doon ilang weeks na nakalipas na sila ay magmi-mission, no? At nagmi-mission sila, balak nila doon sa malapit lang din doon na may squatter area sa may bukid, tinatawag nilang bukid. At nasakto ako ay may kamag-anak doon, mga kapatid. At hindi sila makapasok doon sa lugar na yon, sila ay nag-aalangan kasi puro squatter nga, medyo delikadong lugar. Pero ang sabi ko, may kamag-anak ako dyan, pwede tayong magpatulong. No? At praise the Lord, pumunta kami ron, hindi namin akalain na ang daming bata pala doon na hindi ko alam kasi parang nag-aabang na talaga sa amin. No? At pumunta sa amin, ang balak talaga namin, sisilipin lang yung area para makapag-mission na sila, makasimula na. No? Kaya sinamahan ko sila, mga kapatid. Praise the Lord, nakapag-mission kami ron. Yung mga bata na inaralan ng mga teachers doon, at nakapag-umpisa na sila. Pang 3 Sabat na nila ngayon or 4 na magmi-mission sa mga bata. No? Kaya ang calling sa atin ng ating Panginoon hindi natin mapipigilan, mga kapatid, no? Yung calling sa atin ng Panginoon, kahit anong gawin natin, ay hindi natin mapipigilan. Kahit anong takbo natin, hindi natin mapipigilan. Naalala ko si Jonah, nung tinawag siya ng Panginoon, papuntang Ninive, no? Pero tumakas siya. Ayaw niya. Ngayon, ang calling sa kanya ng Panginoon ay ganon. Gumawa ang Panginoon. Dinala siya sa Ninive. Di ba, mga kapatid? Ipinapakita lang doon na ang pagmimisyon, ang calling sa atin ng Panginoon ay hindi natin papipigilan.
At ang misyon natin ay mag-share, no? I-share ang bawat salita ng ating Panginoon sa mga hindi pa naaabot, no? Kaya napakaganda, mga kapatid, ng pinag-aaralan natin ngayon, ang evangelism. Ang sabi dito sa page 1, manuscript 3, 1901, mga lalaki at babaeng may asawa sa mga bukirin na napabayaan. Hayaang mga lalaki at babae at may mga asawa na sundan ang halimbawa ng mga taong nakapagpanyunir sa mga bagong larangan. Magtrabaho kang may karunungan sa mga lugar kung saan kayo ay pinakamahusay na makapagpapagal. Alamin ang mga prinsipyo ng reforma sa kalusugan upang maituro ninyo ang mga ito sa iba sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng iba't ibang aklat at periodiko tungkol sa paksa ng kalusugan, matututong magbigay ng paggamot sa mga may sakit at sa gayon ay makagawa ng mas mahusay na gawain para sa Panginoon. No? Kaya tama yung mga kapatid yung ginagawa natin sa Gatchalian, no? Nagpasimula tayo ng yung ang tawag dito yung blood pressure, no? At sugar test ba 'yon na no? Tungkol sa medical, no? Tungkol sa kalusugan. At ano yung ibinigay natin doon, mga kapatid? Nagbigay tayo ng mga pagkain, no? At sa pagmimisyon natin, mga kapatid, hindi pala natin iaalis yung tungkol sa kalusugan, no? Kasi ito yung isa para mapalapit sa atin, no, yung mga hindi pa natin kapananampalataya. Dahil sa mundong ito, mga kapatid, ay nagkakasakit ang mga tao. Hindi natin maiiwasan. Kaya ang mga tao ay naghahanap ng kagamutan, no? Kagamutan para sa kanilang mga nararamdaman sakit or naghahanap sila makaiwas sa mga sakit. Kaya napakahalaga ang sabi dito, matuto tayo ang mga babae, lalaki na tungkol sa mga kalusugan. At isa itong napakahalaga, no? Nag-iisip tayo ng kung paano tayo mag-uumpisa, mangaral o makapag-share. Umpisahan natin sa kalusugan, mga kapatid. At isisingit ko lang, bago tayo makapag-share ng tungkol sa kalusugan, yung tungkol sa kalusugan muna natin, mga kapatid. No? Kung healthy ba ang ating mga kinakain, kung naaayon ba, no, upang magkaroon tayo ng lakas. At bukod doon, no, yung pamumuhay na gaya ni Kristo at yung pusong magpakumbaba, mga kapatid. Sabi nga i-check natin yung mga sarili natin, no, kung naaayon ba ito sa kalooban ng Panginoon. Kung ano na ba ang sistema ng buhay natin ngayon. No? Isa itong panawagan sa atin na kung tayo ay mag-i-evangelism, no, sa mga community, lalo sa mga malalapit sa atin, ay i-check muna natin ang ating sarili kung tayo ba ay handa. No? Kasi hindi tayo pwedeng mangaral o mag-share ng napakagandang mensahe ng ating Panginoon kung ang ating sarili naman ay kulang, no?
naisip ko rin yun mga kapatid nung tinawag ako ng Panginoon na kung sapat ba ako, no? Sapat ba ako na para magsabi sa aking mga kapatid, no, na makapagbigay ng mensahe o makapag-share ng magandang balita o makapag-testimony ako sa aking buhay? Sapat ba ang pag-surrender ko sa aking Panginoon, no? Naisip ko rin yan noon. Bagamat tayo'y makasalanan, no? Lagi kong hinihingi sa Panginoon yan, mga kapatid, na tulungan ako, no? Hindi ko maisip na pwede ba ako talaga ako, no? Kasi ako'y may pagkukulang pa rin, no? Lalo sa mga desisyon. Sa mga desisyon na hindi siya ang nangunguna. Pero lagi kong iniisip, lagi kong pinapanalangin, pangunahan ako ng Panginoon, no? Sa lahat ng desisyon. At kung ang puso ko ay hindi pa sapat, paano na ako makakapag-share, no? Sa ating mga kapatiran or sa mga hindi pa natin kapananampalataya. Kaya napaka-importante ang puso natin, no? Na may pagpakumbaba. Ang sabi rito, ang Panginoon, ano sabi? Marami akong masasabi tungkol sa mga pamayanang ito sa mga bundok. Ito ay parang mga pamayanang malapit sa Washington kung saan dapat gawin ang katulad na gawain. Hindi pa mas tapat ang ating mga tao sa mga highway at bakuran. Matagal nang nauhumaling ang mga negosyong pangkalakalan sa interes at kakayahan ng napakaraming Seventh-day Adventist. Kaya't hindi sila karapat-dapat na gawin ang gawain ng pagdadala ng liwanag sa kasalukuyang katotohanan. Sa mga walang alam dito, hindi tayo dapat masiyahan na hayaang magpatuloy ang ganitong kalagayan. Marami sa ating mga tao na kung lalabas sila sa mga lungsod at magsisimulang gumawa sa mga daang ito at maging sa mga highway ay gagaling ang kanilang pisikal na kalusugan. Hinihimok ko ang ating mga kapatid na lumabas bilang mga misyonero ng dala-dalawa sa mga lugar na ito sa kanayunan, humayo ang may pagpapakumbaba. Nagbigay si Kristo ng halimbawa at tiyak na pagpapalain ng Panginoon ang mga pagsisikap ng mga lilipat ng may takot sa Diyos. Dala ang mensaheng ibinigay ng tagapagligtas sa mga unang alagad. Ang kaharian ng Diyos ay malapit na sa inyo. Ano pinapatungkulan dito mga kapatid? No? Makita natin dito yung sa iba-ibang lugar, no, na sila ay masyadong mga busy, no, sa mga pagnegosyo. Ang sabi dito, negosyante, o pagninegosyong pangkalakalan sa interes at kakayahan ng napakaraming 70. So, yung pagiging busy natin, mga kapatid, ay pwede tayong maiba, no? Maiba yung linya natin sa pagiging busy natin. Pwedeng makakalimutan na natin yung pinaka-mission natin, no? Pero
Sabi nga ng Panginoon, nagbigay siya ng halimbawa simula pa nung una sa kanyang mga alagad, no, na dapat yun ay ating tularan. Paano ba sila tinawag? No? Yun nga yung binasa ko kanina sa Mateo 28. No? Humayo kayo agawin yung bansa, no? Ang mga bansa at bautismuhan sila sa pamamagitan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At yun ang calling sa atin, no? At sa bawat isa sa atin, mga kapatid, ay dapat pangunahan tayo ng ating Panginoon. Kasi hindi natin kaya, no? Lalo na ako. Hindi ko kaya nang ako lang mag-isa na makakapag-share sa ating mga kapatid. Bagamat ako'y bago pa lang, no, ay kinakabahan ako. Hindi maalis sa akin yung kaba, yung pangamba na sa aking pag-share kung ano yung resulta, no? Pero hinihingi ko sa Panginoon yung mga bagay na yon na pangunahan niya ako. At ang pagkahalatang komprehensya pang araw-araw, ngayon, hindi ba tungkulin ng ilan na nakatayong walang ginagawa rito na pumunta kung saan nila maipapakita si Kristo at ang kanyang mahalagang katotohanan. No, ito yung pagtayo natin, no, kahit sabi dito kahit saan tayo pumunta ay tumayo tayo, no, kung ano yung paniniwala natin na si Kristo ang pinaka-center natin, mga kapatid. Kaya ang panawagan dito, mga kapatid, yung bagay na hingin natin sa Panginoon, yung bagay na maaabot natin, no? Yung ating mga kapatid na hindi pa nakakaabot ng pabalita. Mangaral tayo, mga kapatid. Mangaral at lagi tayo magbabasa ng Biblia para gabayan tayo ng ating Panginoon. At may matutunan tayo na tungkol sa kasulatan na ito ay tayo ay makakapag-share, no? At sa gabi na ito, yun lang po ang aking mensahe, no? Na sana ay sa pamamagitan ng mensahe na ito, mga kapatid, ay tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy ang ating mga gawain, no? Walang pipigil sa ating mga gawain. At tayo nagpapasalamat, Elder, no, sa 31, yung pasimula sa atin sa Manuyo, no? Praise the Lord at magpapatuloy ang gawain sa Manuyo sa 31. Suportahan natin, mga kapatid. At loobin ng Panginoon na sa pamamagitan nun, no, ay may madala tayong bagong kapatid kay Kristo, no? Suportahan natin. At yung gawain sa Gatchalian, no, patuloy lang po natin iyon. At higit sa lahat, mga kapatid, ibalik natin yung yung pagpupulong natin, yung per care group, no? Kasi sa care group namin, medyo nawala na no? Kaya ang aking panawagan, ibalik natin yung mga pagpupulong na yon. At aking inaasahan, mga kapatid, no, sa pag-worship natin by care group, may nakaharap doon, may maidala tayo na hindi natin kapananampalataya, no? Yun lang ang akin, mga kapatid, na gusto kong mabalik at pagpalain po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid.
Magmadali o Sion, hymn number 246, 246. Tayo pong lahat tumayo. Magmadali o Sion na itanyag sa daigdig na Diyos ay liwanag na siya na sa mga bansa'y naglatag na ibig isa'y di mapahamak. Ang balita ay ipahayag, balita tungkol kay Jesus na liyan. Ipahayag sa bayan, wikat bansa na ang Diyos ay pag-ibig at uwa upang iligtas ang tao sa lupa. Siya'y namatay at nagpakababa. Ang balita ay ipahayag, balita tungkol kay Jesus na liyan. Mga anak at salalapihandog ng madala, sugong maalindog sa dalangin, kaluluway ay ibuhos nang sila'y magtagumpay na lubos. Ang balita ay ipahayag, balitang tungkol kay Jesus na liyan. Siyon siya ay muling paririto, kaya't biyaya niya'y itanyag mo. Huwag tulutang maligtaang totoo ang sinumang tinubos ni Kristo. Ang balita ay ipahayag, balitang tungkol kay Jesus na liyan. Tayo ba'y manalangin? Ama namin banal, dakila ka sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa gabi na ito na kami po ay yung pinangunahan. At Ama, sa aming mga narinig na iyong mensahe, ang iyong gustong ipaabot sa amin, O Lord, na kami po ay gumawa o magmisyon, tinawag niyo po kami para sa misyon na ito. Amin pong tinatanggap na ang mga lugar na malapit sa amin, kung saan hindi pa sila naaabot ng iyong pabalita, kami po ay yung inyo pong inuutusan, tinatawagan
upang sila po ay maabot. Maraming salamat, O Lord, at sa mga mensahe na ito, kami po ay tutugon. Patawarin kami, O Lord, sa aming mga kasalanan. Higit sa lahat, amin pong dinadalangin ang bawat isa na inyo po kaming patuloy na pagpalain ng kalakasan ng katawan at pagpalain ang aming mga araw-araw kung saan kami namumuhay dito sa mundo. Maraming salamat, O Lord. Ito po hilig namin sa pangalan ni Jesus. Amen.